Welcome back, grade 2. So now, we are now in our civics. Okay, this is the last topic in our civics. And the title is Traditions, mga tradisyon sa komunidad. Okay? Mga tradisyon sa komunidad. Una na dyan ay ang paggalang. Okay? Ginagawa ito bilang pagpapahalaga sa kapwa, lalo na sa mga nakatatanda. Okay? Be yung respectful. Ang paggalang ay napapakita sa pamamagitan ng we can show our respect by pagmamano. Okay? Alam nyo na yung pagmamano. Paghahalik sa kamay, sa mga matatanda, paggamit ng po at opo. Ganun din yung pagpapaalam kung ikaw ay may gagawin or lalabas ng bahay. Okay po? Next, yun yung paggalang. Unang tradisyon. Pangalawang tradisyon is magiliw na pagtanggap sa panauhin. Okay? Panauhin is visitor. Okay? Kapag may visitor, kayo ay happy, tinatanggap nyo, pinapapasok, nag-o-offer kayo ng seat, and also at the same time, nag-o-offer kayo ng food para sa kanila. Okay? Yan yung magiliw na pagtanggap sa panauhin. Okay? Next, number 3, bayanihan. Okay? Bayanihan. So, ito ay special na pagtutulungan ng mga tao sa komunidad. Okay? Halimbawa nito, the example of bayanihan is paglilipat ng bahay. This one, nagta-transfer ng house, pagtatanim or pag-aanib, pag kailangan ng maraming people to plant ng mga palay. So meron sila dyan, nagtutulong-tulong din sila dyan. And then also, kapag tapos ng dahil sa isa, tinulungan mo sila magtanim, ang kapalit naman ng isa, tutulungan kanyang mag-ani. Okay? Pag mag-harvest na, tutulungan ka naman. Hindi ka magbabayad ng money, kundi mag-offer ka din ng help para sa kanila. And then, kapag also may kalamidad or sakuna, nagbibigay din sila or nagtutulong sa mga ito. At napapakita nito ang pagkakaisa ng mga tao sa isang community. Next is pakikiramay. Okay? Bilang kasapi ng komunidad, nakikiramay yung mga tao sa mga nasunugan, okay, yung house nila na burn sa fire, kapag merong nabaha, sa flood, nasalanta ng bagyo, katulad nung kay Rolly at kay Kinta, right? And then, nabiktima ng sakuna. So, sila ay nagbibigay ng donation. Okay? Yung iba naman, nagvi-visit dun sa patay. Kapag merong patay din, nagbibigay sila ng money. Kapag naman dun sa mga nasalanta ng bagyo, nagbibigay sila ng donation tulad ng money, food, clothes, at iba pang mga gamit. Yung kailangan ng mga nasalanta ng bagyo or nasunugan. So yun yung pakikiramay. Next is pagsasalo-salo. This is another tradition of Filipino. Pagsasalo-salo. Ito ay ginagawa sa pagdaraos ng mahalagang okasyon. Kapag may occasion, may nag-eat together yung family. Okay? Anong mga okasyon yung nagsasama-sama ang pamilya para kumain? Okay? Ito ay yung every day nagsasama-sama tayo kumain, pero ito lang member ng family natin. Pero pag may okasyon, may celebration, may tayo. Kasama natin yung iba pa nating family member, yung mga aunties, yung ibang relatives natin. Okay? So, diyan, kadalasan nagsasalo-salo kayo kapag may birthday. Okay? Maraming bisitang dumarating, mga relatives nyo. Kapag may wedding or kasal, kaarawan is birthday, kasal is wedding. Kapag may binyag, okay, then anniversary at marami pang iba. So, nagsasalo-salo ang pamilya. Next, pag-aalaga sa mga nakatatandang kapamilya. So, ang pag-aalaga ng mga nakatatandang kasapi ng pamilya ay kitang-kita sa mga
Pilipino. So maraming pag nag-visit tayo sa bahay ng mga Pilipino dito sa Pilipinas, makikita natin na sa isang pamilya merong andun yung lolo at minsan andun din yung lola, okay? Minsan lolo na lang kasi namatay na yung lola or lola na lang kasi namatay na yung lolo. Makikita nyo dun sa isang pamilya na andun yung lolo or yung lola or both lolo and lola, nandun sila. Kasi inaalagaan sila ng pamilya. Pero sa ibang bansa, meron doon silang shelter para sa mga matatanda. Doon na lang dinadala kasi doon pinapaalagaan sa ibang tao. Pero dito sa Philippines, nandun sila sa mga anak nung lolo or lola. Kaya sila ang nag-aalaga. Kahit sobrang busy pa nila, kahit mahirap lang sila, gusto nila ay sila ang mag-aalaga. Okay, next. Mga pagdiriwang, okay? So, dito, mga tradisyon dito sa Pilipinas, maraming pagdiriwang at fiesta, okay? Ito din ay bahagi ng tradisyon ng mga Pilipino. Ang mayamang kultura ng bawat komunidad ay maipapakita sa mga pagdiriwang na ito. So kapag may or pag may fiesta, nandyan pinapakita yung mga ano bang mga products ang meron yung isang lugar, ano yung mga delicacies, yung mga pagkain na doon lang makikita sa kanilang lugar. So dyan yun nangyayari. And kadalasan meron ding mga parade, meron ding paligsahan, contest ng pag-awit, pagsayaw, okay? May mga contest at meron ding mga sayawan. Okay? Yan yung mga pagdiriwang. Next is yung tradisyon ng pagpapakasal sa wedding. Okay? So, ang pagpapakasal sa simbahan ay isang tradisyon na makikita sa maraming komunidad dito sa Pilipinas. Pero ngayon, noong una talagang panahon, lahat ay sa simbahan. Pero ngayon, medyo nagiging, medyo natutulad tayo sa ibang lugar na meron ng garden wedding, merong beach wedding. Pero sa ngayon, meron pa rin naman tayo makikitang church wedding. So, pag may ganito, noon, pag may kasalan, bago ang kasalan, merong pamamanhikan na tinatawag. Ano po ba yung pamamanhikan? Yun yung, kunyari, yun yung family nung guy, nung boy, pupunta dun sa family nung girl, magvi-visit dun sa house. And then, pag-uusapan nila yung wedding na details, yung ano yung kailan ang kasal, saan ikakasal, ilan ang bisita, ano yung mga handa. So, yun yung pamamanhikan. Okay? So, ayan, ito yung sinauna pa tong panahon, kaya sila ay mga kimona pa, okay? Next, dito din sa tradisyon ng pagpapakasal, kasama yung dowry, na kung saan ito yung tradisyon ng sinusunod ng mga Muslim sa Mindanao, okay? Ang dowry ay halaga ng money or ng alahas, mga jewelry, pwede rin ng lupain, yung mga lot, pwede rin namang anumang ari-arian na hinihingi ng family ng girl from the family nung sa guy, dun sa boy. Okay? And then magbibigay yung family ng boy ng dowry, okay? Parang gift na pwedeng money, pwedeng jewelry, tas ibibigay dun sa family ng girl. So itong tradition na ito ay sa mga Muslim. Okay? So yun yung ating mga tradisyon sa komunidad. Okay? Balikan natin, paggalang, magiliw na pagtanggap sa panauhin, bayanihan, pakikiramay, pagsasalo-salo, pag-aalaga sa matatanda, mga fiesta, pagdiriwang, at yung tradisyon ng pagpapakasal. So ngayon, kukuhanin nyo ang inyong civics book. Okay po? At sasagutan natin itong page 198. Go! Take your time and get your book. Ready? You have it already? So, ang answer
dito nyo pipiliin sa dahon. Okay? Isulat ang sasagutang linya ang tradisyon na tinutukoy. Piliin ang tamang sagot sa talaan. So, dito kayo mag-choose ng answer, i-write sa line. Okay? So, babasahin ko muna. Paggalang, bayanihan, okay? Pagsasalo-salo, pakikiramay, at pagdiriwang. Okay, number 1. Pagmamano sa matanda. Ito ay paggalang, bayanihan, pagsasalo-salo, pakikiramay, or pagdiriwang. Pakisulat ng sagot. Next, number 2. Espesyal na pagtutulungan sa komunidad. Okay? They are helping each other to carry yung pag-transfer ng house. So ano yon? Paggalang, bayanihan, pagsasalo-salo, pakikiramay, or pagdiriwang. Next, number 3. Kung hindi pa tapos magsulat, i-pause lang yung video. Okay po? Number 3, pagbibigay ng tulong sa namatayan or biktima ng komunidad. Okay? Nag-give kayo ng donation dun sa mga namatayan or na biktima ng calamity. Donation, pwede ng money, pwede ng clothes, pwede ng food. Okay? So, anong tawag dyan sa tradisyon na yan? Paggalang, bayanihan, pagsasalo-salo, pakikiramay, o pagdiriwang. Next, number 4. Sama-samang pagkain kung may espesyal na okasyon or celebration. Dito, kapag may birthday, wedding, andyan yung buong relatives nyo, nag-eat kayo together. So, anong tawag sa tradisyon na yon? Paggalang, bayanihan, pagsasalo-salo, pakikiramay, or pagdiriwang. Next, number 5. Number 5, paghahanda kung may mahalagang araw. Okay? So, katulad dito yung mga palaro, may fiesta. So, anong tawag dyan? And naghahanda kayo ng maraming pagkain. Andyan yung mga parada. Okay? Pasayaw, palaro. Okay? Anong tawag dyan sa tradisyon na yan? Paggalang, bayanihan, pagsasalo-salo, pakikiramay, or pagdiriwang. Okay, now look at the down part. Okay, look at the down part of your book. There are the letter B, right? Letter B. So may choices dyan. Nandyan yung A, B, C, D, and E. Okay? So letter A, bayanihan. Letter B, pagsalo-salo. Letter C, pamamanhikan. Letter D, magiliw na pagtanggap sa bisita. And letter E, pag-aalaga sa nakatatanda. Okay, now please go to page 199. So dito, isusulat nyo yung letter. Saan makikita yung letter? Babasahin ko at the same time, pwede nyo makita sa inyong book, page 198, yung letter B. Okay? So let's go to number 1. Humingi ng paalam si Mario sa magulang ni Vanessa na nais niyang pakasalan. So si Mario together with his parents pumunta sa house ni Vanessa para mag-ask ng permission para siya ay pakasalan. Okay? Anong tradisyon yun? A, bayanihan. B, pagsasalo-salo. C, pamamanhikan. D, magiliw na pagtanggap sa bisita. Or E, pag-aalaga sa nakatatandang kasapi ng pamilya. Write the letter. Okay, now let's go to number 2. Maayos na tinanggap ni Alice ang panauhi ng kanyang kapatid. So may visitor yung sister ni Alice. And then Alice asked the visitor of her sister to sit down and offer some food or drinks. So anong tradition yan? A, bayanihan. B, pagsasalo-salo. C,
pamamanhikan, D, magiliw na pagtanggap sa bisita, or E, pag-aalaga sa nakatatandang kasapi ng pamilya. Okay, let's go to letters number 3. Number 3, sinasamahan ni Grace ang kanyang lolo sa pagpunta sa ospital. Okay, so si Grace, every time na magpunta yung lolo niya sa hospital, ina-accompany ni Grace yung kanyang lolo, sinasamahan. So anong tradisyon ng Pilipino ito? A, bayanihan, B, pagsalo-salo, C, pamamanhikan, D, magiliw na pagtanggap sa bisita, or E, pag-aalaga sa nakatatandang kasapi ng pamilya. Next, number 4. Number 4 po, nagbigay ng mga lumang damit at pagkain ang mga mag-aaral sa ikalawang baitang para sa mga biktima ng bagyo. Okay? Bagyo. So, yung mga grade 2 students daw, nagbigay sila ng mga used clothes at food para dun sa mga victims ng typhoon. So, anong tradition ang pinapakita ito? Anong tradisyon? A, bayanihan. B, pagsalo-salo. C, pamamanhikan. D, magiliw na pagtanggap sa bisita. Or E, pag-aalaga sa nakatatanda. Next, number 5. Sama-sama ang buong pamilya ni Benedict sa pagdaraos ng anniversary ng kanilang tito at tita. Okay? May anniversary o may nagsama-sama yung family. Okay? Dun sa wedding anniversary nung tito and tita ni Benedict. So, anong tawag sa tradisyon na yon? A, bayanihan. B, pagsalo-salo. C, pamamanhikan. D, magiliw na pagtanggap sa bisita. Or E, pag-aalaga sa nakatatandang kasapi ng pamilya. Okay, tapos na po. So now, let's proceed with our civics project. Okay, ang ating civics project is, you're gonna choose one tradition and then you're gonna take a video of yourself while doing this tradition. Only one, okay? You can ask your parents to join you in your video if needed. Okay po? Kung kailangan nyo ng extra na people dun sa inyong video. Okay? Kunyari, dun sa bayanihan, ang chinus nyo is bayanihan. So, you need a lot of people there. Paanong bayanihan ang gagawin nyo? Okay? And then, magiliw na pagtanggap sa visitor. So, yung isa is magpe-pretend ng visitor and then ikaw yung magtatanggap dun sa visitor. Okay? And then, paggalang, you can show your respect. So, you need ng old ng nakatatanda dito. Hindi naman masyadong old. Okay? Okay? Pwede yung parents nyo, pwede yung lolo and lola nyo. Ipakita kung paano yung paggalang. Isa lang yung pipiliin. Okay? Pakikiramay, pagsasalo-salo, and pag-aalaga sa nakatatandang kasapi ng pamilya. Magpipili lang kayo ng isa dito sa lahat. Only one. Okay? At i-video nyo, ipapavideo nyo habang ginagawa nyo to, na parang drama, nagda-drama kayo, okay? May short skit habang ginagawa nyo ang isa sa tradisyon na ito. Okay po? So, ito yung inyong civics project. Now, for your assignment, study for our quiz tomorrow. Take a picture of pages 198 and up to 199 and send it in our class dojo. And for your project, pass your project on or before December 11. So, mahaba pa yung time nyo. Okay, December 11, 2020. Okay po? So, thank you everyone and see you tomorrow. Bye!